Sa walang katapusang kalawakan, umabot ang mga sigaw ng tagumpay habang isang spectral na braso ang lumitaw mula sa umiikot na usok. Bayani, isang binata, ang kanyang titig ay puno ng kalungkutan at lungkot, ang nakatingin sa malayo. Mga braso, lumalabas-masok sa usok, umabot sa kanya, humahawak sa kanyang manipis na damit, nagmamakaawa, pakiusap, iligtas mo ang mundong ito. Mas marami pang mga kamay ang umabot, ngunit mananatiling tahimik at hindi kumikilos ang binata habang lumalakas ang mga sigaw ng tulong. Tunay na isang bayani, iligtas mo kami. Nagkalat ang mga kamay na puno ng panggigilalas sa paligid niya. Pakiusap, iligtas mo kami. Bayani, bayani, bayani. Ang mahina at payat na katawan ng bata ay nanginginig. Ang mga desperadong pakiusap ay umuukit sa kanyang mga tainga. Iligtas mo ako, bayani. Tumingin siya sa walang katapusang kadiliman, ang mga luha ay namumuo at dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Humikbi siya, inay. Isang babae ang lumitaw sa harap niya. Pinugad niya ang mga salita, sabi ng lahat, bayani ako. Bakit kailangan kong maging bayani? Pinagmamasdan lang niya ang kanyang umiiyak na anak. Gusto ko nang tumigil, umiiyak na sabi niya. Sobrang hirap. Nang inig ang kanyang boses habang inamin ang kanyang pinakamimithi na takot. At nakakatakot. Sa wakas, nagsalita ang kanyang ina. Anak ko, malumanay niyang sinabi, ikaw ang pag-asa ng mundong ito. At sa mga salitang iyon, na walang aliw o hikbi, itinulak siya sa kailaliman. Lumino ang kanyang mga mata nang ang babaeng tinawag niyang ina ay humiwalay sa kanya. Ang mga luha ay nananatiling nakadikit sa kanyang mga pilik mata. Ang kanyang tinig ay umuukit sa kanyang mga tainga. Huwag kang maging mahina. Ihandog mo ang iyong sarili tulad ng isang bayani. Nahulog siya sa walang katapusang kawalan. May mga kamay na umabot, hinawakan siya habang siya'y bumabagsak. Nahuli siya, sinustentuhan siya, at pagkatapos ay pinigilan ang kanyang paghinga. Isang malamig na patak ng tubig ang tumama sa mukha ng isang binata na mahigpit na nakapikit ang mga mata. Ang biglang buhos ng ulan ay nagpagising sa kanya. Napapaligiran siya ng isang disyerto at wasak na tanawin. Ang binata ay si Kim Sung-in, ang nagising. Umupo siya, nakatitig sa ulan, at bumantong hininga. Pagod na bumangon siya, hawak ang kanyang espada. Akala ko makakapagpahinga ako. Dahan-daang naglakad si Kim Sung-in pasulong, hawak ang espada. Sa labas, libu-libong halimaw ang naghintay, na parang handang lamunin ang taong nakatayo sa harap nila. Ngumiti siya, humihinga ng malalim. Pero hindi niyo ako bibigyan ng pahinga, hindi ba? Tumingin siya sa mga nagtipon-tipong nilalang sa ibaba. Ang dami niyong tao, mga abala kayo. Lumabas ang mga estadistika ni Kim Sung-in. Mana, 97, antas ng mana, 9. Ang mga halimaw sa ibaba ay kumilos, naghahanda upang umatake. Ang mga mata ni Kim Sung-in ay kumislap ng puot habang tinitigan niya ang mga ito. Tinapakan niya ang lupa at sumugod. Ang mga halimaw ay sumugod patungo sa kanya. Huminga ng malalim si Kim Sung-in. Hawak ang kanyang matalim na espada sa dalawang kamay. Kumilos siya ng mabilis at may nakamamatay na biyaya sa gitna ng kawan. Ang kanyang titulo ay lumitaw, bayani. Nag-ukit siya ng daan sa mga halimaw, ang kanyang talam ay kumikislap sa mga tumpak at nakamamatay na mga hampas. Sa isang kisap mata, kalahati sa kanila ay nakahandusay na patay sa kanyang mga paa. Pumailan lang siya sa kanilang mga bangkay, pagkatapos ay tumalon sa hangin, umiikot ng maayos bago ibinaba ang kanyang espada sa natitirang mga nilalang. Ang kanyang malamig na talam ay kumikislap ng paulit-ulit. Isang hampas. Ang lupa sa ilalim ay nag-crack, nagpadala ng mga pira-pirasong bato na lumilipad. Matapos ang matinding labanan, pagod na ibinuhos ni Kim Sung-in ang kanyang espada sa lupa at lumuhod, humihingal, may patak ng dugo na tumatakas mula sa kanyang mga labi. Isang napakalaking kamay ang humawak sa gusali sa tapat niya, at isang makapangyarihang tinig ang umuungal, tulad ng inaasahan sa bayani ng sangkatauhan. Mula sa mga anino,
isang halimaw na may mahahabang sungay ang lumitaw sa harap ni Kim Song-in. Isang nakamamatay na aura ang nagmumula rito, nagpapakaba sa sinuman. Tumingin ito kay Kim Song-in at idineklara, isang kapangyarihang pinapangarap ng lahat. Nahihirapang bumangon si Kim Song-in, matinding nakatitig sa halimaw. Sinimulan nitong ipakilala ang sarili, ako, si Phinia, ay kinikilala na karapat-dapat ka na maging bahagi ko. Nanatiling tahimik si Kim Song-in, nakikinig sa mga salita nito. Tatalunin kita. Ang iyong kapangyarihan ay magiging akin. Isang serye ng mga pagsabog at pagbangga ang sumunod. Brutal na pinahirapan si Kim Song-in ni Phinia. Ipinagulong siya ng halimaw na parang isang basahan, iniwan siyang puno ng mga sugat. Siya ay lubos na walang magawa, parang isdang nasa chopping block. Umubo si Kim Song-in ng malakas, bawat ubo ay nagdulot ng matinding sakit sa sugat sa kanyang tiyan. Umabot sa 78% ang kanyang antas ng pagkapagod. Malapit na siya sa kanyang hangganan. Tumingin si Phinia sa kanya na may mapagtagumpay na ngiti. Kaya ito na ang katapusan. Naalala ni Kim Song-in ang mga sigawan mula noon at nagpakawala ng isang mapagpakumbabang tawa. Isang bayani, huwag mo akong patawanin. Nagsimula nang dumami ang mga halimaw at umusad ng mas malalim sa lungsod. Sinalakay nila ang kalangitan, tinakpan ang lungsod sa isang nakakatakot na palabas ng kamatayan at pagkawasak. Dapat dito na nagtatapos ang nakasisindak na eksenang ito. Ang dugo na umaagos mula sa kanyang mga sugat ay lumala. Harapin ang kamatayan, walang pagsisisi si Kim Song-in, kundi puot lamang sa titulong bayani. Hindi ko maprotektahan ang sinuman. Anong klaseng biro ng isang bayani? Tumawa ng tagumpay si Phinia, itinaas ang kamao nito patungo kay Kim Song-in. Harapin ang kanyang kamatayan sa ilalim ng kamao ni Phinia, ang bayani ng mundong ito ay mahina na nagsalita, sa huli, wala akong halaga. Isang malakas na pagsabog ang gumising sa kanyang kamalayan. Kim Song-in ay dahan-daang bumukas ang mga mata, tinitigan ang malabong pigira sa kanyang harapan. Pinisil siya ng sikat ng araw. Nagmukmak siya sandali, pagkatapos ay dahan-dahan niyang binuksan ang kanyang mga mata. Sa harap niya ay hindi isang halimaw, kundi isang grupo ng mga estranghero. Isa sa kanila ang nagmura sa kanya, "Hoy, Kim Soo-han, kaibigan, akala ko patay ka na. Nahimatay ka pa." Naramdaman ni Kim Song-in na may mali at lumaki ang kanyang mga mata. Bigla siyang umupo ng tuwid, nagulat ang grupo. Ano ba? Parang multo na tumalon. Naguguluhan si Kim Song-in, hindi alam kung ano ang nangyayari. Tumingin siya sa kanyang mga kamay na walang sugat, makinis ang kanyang mga palad. Pagkatapos, tumingin siya sa malinaw na asul na kalangitan, isang kulay na hindi niya nakita sa mahabang panahon. Ang iba ay sumunod sa kanyang tingin patungo sa langit, pagkatapos ay tumingin pabalik sa kanya na parabang siya'y isang hanggal. Kim Song-in ay bumulong sa hindi makapaniwala. Ito ba ay isang panaginip? Sumpa, si Phinia ay. Ang iba, na hindi naiintindihan ang sinasabi niya, ay napatawa. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Kung gising ka na, maghanda ka na sa isa pang palo. Tumingin siya sa kanila nang walang emosyon. Buhay pa kayo lahat? Isa sa kanila ang hinawakan siya sa kwelyo at sumigaw, tumahimik ka. Tumahimik ka lang. Hindi nag-react si Kim Song-in sa ginawa ng lalaki. Ngunit ang makapangyarihang suntok ng lalaki ay nagpasiklab ng kanyang mga instinct sa laban. Agad niyang hinawakan ang kamay ng lalaki. Biglang itinapon ni Kim Song-in ang kamay ng lalaki. Tumitig ang kanyang mga mata, ang parehong malamig na tingin na suot niya kapag humaharap sa mga halimaw. Walang pag-aalinlangan, sinuntok niya ang lalaki sa mukha. Labis na pinahihirapan ang kanyang mga tampok. Ang suntok ay nagpadapa sa lalaki, tumama siya ng malakas sa lupa. Ang kanyang mga aksyon ay nag-iwan sa ibang mga tulisan na naguluhan at labis na nagulat. Parang napagtanto ang problema, mabilis na humingi ng tawad si Kim Soo-han, "Oh, shoot, pasensya na. Reflex lang yun." Ang ibang mga lalaki ay galit na sumigaw, "Baliw ka ba?
Ang lalaking tinamaan ni Kim Soo-han ay hinawakan ang kanyang namamagang mukha, handang gumanti. Patay ka ngayon. Nang malapit na siyang sumugod, isa sa kanyang mga tauhan ang tumakbo at nagulat, Kwon Chang-ho, nandito na ang pulis. Agad siyang huminto, nagalit. Ano, bakit ngayon? Walang pagpipilian ang grupo kundi iwanan ang kanilang sagupaan at tumakas. Bago umalis, hindi nila nakalimutang takutin si Kim Soo-han, dapat magpakita ka sa paaralan bukas. Nang marinig ang hindi pamilyar na pangalan, nakaramdam si Kim Soo-han ng kaunting pagkalito. Kim Soo-han, pero ang pangalan ko ay Kim Sang-in. Itinulak niya ang sarili mula sa lupa. Wow, wow, wow. Anong nangyayari? Lumakad si Kim Soo-han at kinuha ang isang telepono na akala niya ay nahulog niya. Sinuri niya ang telepono sandali. Ito ba ang telepono nila? Dapat silang bumili ng bago. Ang bagay na ito ay sinauna, mga 20 taon na ang tanda. Bigla siyang natigilan, nakatitig sa telepono. Isang pamilyar na mukha ang lumitaw sa screen. Sino ito? Naisip niya, nagulat. Noong 2042, nagwakas ang mundo. Mula noon, ang mga piitan ay sumulpot na parang kabute sa buong mundo. Ang mga halimaw mula sa mga hindi pa nasasakop na piitan ay lumabas at nagsimulang salakayin ang realidad. Ang phenomenong ito ay tinawag na Dungeon Burst. Walang awa nitong winasak ang kapayapaan ng mundo. Ngunit, sa mismong sandaling iyon, lumitaw ang mga tao na may kapangyarihang labanan ang apokaliptikong sakunang ito. Tinawag sila ng mga tao sa buong mundo na ang mga gising. At isa ako sa kanila. Matapos ang pagkawasak ng sangkatauhan, ako ang naging nag-iisang nakaligtas, patuloy na lumalaban laban sa mga halimaw. Ang huling nakaligtas ng sangkatauhan, at isang awakened. Ang pulis na nakaupo sa harap niya ay nagtanong, "So, ano ang pangalan mo?" Nag-atubiling sumagot si Kim Soo-han, "Kim Sang, hindi, Kim Soo-han." Muling nagtanong ang pulis, petsa ng kapanganakan. Nabigla si Kim Soo-han. Ano? Nagsimula nang mawala ng pasensya ang pulis. Anong edad mo? Sumagot ka ng mabilis, putang ina. Tumingin siya sa paligid na nalilito. Ang mga mata niya ay napadpad sa kalendaryo na nakasabit sa dingding, 2022. Hindi niya mapigil ang mamangha. Kung tama ang alaala ko, dapat ay 2042 na. Bakit nagpapakita ng 20 taon na ang nakalipas ang kalendaryo? Ang di mapagpigil na opisyal ay nagmamadali, "Hoy, sumagot ka na agad." Kim Soo-han na may pag-aalinlangan na sumagot, 19. 9 na taon gulang ako. Nagsimula siyang mag-isip, dahil mukhang estudyante ako ngayon, sasabihin ko na lang na 9 na taon gulang ako. Napabuntong hininga ang opisyal sa inis at nagpatuloy, 9 na taon gulang ka at hindi mo pa maalala ang address mo? Tumingin siya kay Kim Soo-han nang may pagdududa. Bata, sinasabi mo bang wala ka nang maalala kundi ang pangalan at edad mo? Posible ba yun? Konteksto, posible ba talaga yun? Si Kim Soo-han ay abala pa rin sa kanyang mga iniisip. Malinaw kong naaalala na namatay ako sa kamay ni Phinia. Panaginip ba ito? O kaya'y mahika ni Phinia? Patuloy siyang tinatawag ng opisyal. Bakit ka parang wala sa sarili? Malapit na ang mga pagsusulit para sa kolehiyo. Naalala niya ang imahe ng kamao ni Phinia na bumabagsak sa kanya. Hindi. Pinigilan niya ng mahigpit ang kanyang pantalon, parang upang kumpirmahin ang kanyang mga hinala. Hindi maaaring peke ang pakiramdam na ito. Pinilit siya ng kasalukuyang sitwasyon na tanggapin ang katotohanan. Talagang bumalik ako sa nakaraan. Pero nasaan ang orihinal kong katawan na Kim Sang-in? Paano ako makakabalik sa katawan na iyon? Napakaraming nangyari, hindi ko ito maintindihan. Nang makita niyang patuloy itong naliligaw ng landas, nawalan ng pag-asa ang opisyal. Ang makipag-usap sa iyo ay isang pag-aaksaya ng oras. Sinabi ng nanay mo na malapit na siya, kaya umuwi ka na lang kasama siya pagdating niya. Nagbigay ang opisyal ng huling babala, pagkatapos niyong umalis dito, huwag maglakad-lakad. Magstay sa bahay at maging mabuti, lalo na huwag lumapit sa mga construction site. Sabi sa balita,
Lumalabas ang mga bagay na iyon malapit sa mga construction area, kaya huwag niyong lapitan. Nainteresado si Kim Soo-han at nagtanong, yung mga bagay na iyon. Matapos ang kanyang pangungusap, nagpatuloy ang pulis sa pagreklamo, ang mga kabataan ngayon, wala nang takot, sabi ko sa inyo. Isang babae ang nagmadali pumasok, ang boses ay puno ng pag-aalala, Soo-han. Agad siyang lumapit, hinawakan ang mukha ni Kim Soo-han sa kanyang mga kamay, at nagtanong ng mabilis. Naku, anong nangyari? Anong ginagawa mo sa presinto? Paano nangyari na ganito na lang kalala? Ang babaeng ito ay ina ni Kim Soo-han. Tumingin siya sa kanya nang may mga mata na puno ng pagmamahal. Anak, ayos ka lang ba? Ang kanyang mukha ay nakahawak sa mga kamay ng babae, si Kim Soo-han ay tumingin sa babae sa kanyang harapan, ang kanyang mga isip ay nagmamadali. Sino siya? Siya ba ang ina ng orihinal na may-ari ng katawan na ito? Ang araw ay nagsimulang lumubog sa kanluran, pinapintahan ang kalangitan ng mga buhay na kulay kahel at pula. Tinanong siya ng ina ni Kim Soo-han, nakalimutan mo ba ang address natin? Kahit nakakalipat lang natin dito. Pero, marami ka bang stress lately? Anak, naghanap ng dahilan si Kim Soo-han. Hindi pa rin ako sanay sa bagong kapaligiran. Humarap siya sa kanya, may banayad ng ngiti sa kanyang mga labi. Strange iyon. Karaniwan hindi ka naman ganoon kapormal sa akin. Bakit ka sobrang magalang ngayon? Si Kim Soo-han, hindi alam kung paano sasagutin, ay nagbigay ng mahina na tawa. Ganun ba? Isang katahimikan ang bumagsak sa pagitan nila. Kim Soo-han ay nagtingin-tingin ng awkward. Putya, ano bang dapat kong sabihin? Tahimik siyang nag-isip kung dapat ba siyang humingi ng tawad dahil sa abala. Binigyan siya ng kanyang ina ng isang malinis na puting panyo. Linisin mo ang mukha mo. Habang pinupunasan niya ang mukha niya, nag-aalala siya sa kanya. Nabalitaan kong may mga bata na nang-aaway sa iyo sa paaralan. Dumating ba sila para guluhin ka ulit ngayon? Kailan ba sila magiging matino? Sa gulat ni Kim Soo-han, idinagdag niya, kung gagawin nila yon sa iyo ulit, sabihin mo agad sa akin. Nang matapos na niyang panasan ang kanyang mukha, mahinahon niyang kinuha ang kanyang kamay at dinala siya palayo. Kung magpapatuloy ito, hindi ko sila palalampasin. Habang tinitingnan ang kamay na humahawak sa kanya, hindi napigilan ni Kim Soo-han ang magulat. Matapos maglakad ng ilang sandali, bigla siyang huminto. Si Kim Soo-han, nagulat, ay napahinga ng malalim. Tumingin siya sa paligid, may nakalilitong ekspresyon sa kanyang mukha. Mas tahimik ang parke ngayon kaysa dati. May nangyayari ba? Napansin niya na ang paligid ay talagang hindi karaniwang matao. Sa isip-isip niya, ang lugar ay nakakabinging tahimik. Mula sa likuran nila, ang matutulis na mga kuko ay kumikiskes sa kalsada, papalapit. Mahahabang pangil ang kumikislap ng nakakatakot. Isang hininga na amoy kamatayan ang sumangga sa hangin. Lumingon ang kanyang ina upang tawagin siya. Hindi ka ba pupunta? Mabilis na sinundan siya ni Kim Soo-han. Parating na ako. Bigla, isang labis na pamilyar na pakiramdam ang bumalat sa kanya, na nagdulot ng pagkahilo. Ang mga matatalim na pangil na iyon ay nagsimulang magmadali patungo sa kanila ng may matinding bilis. Kim Soo-han ay instinctively lumingon upang kumpirmahin ang kanyang hinala. Tulad ng kanyang naramdaman, isang lobo ang tumatakbo patungo sa kanila. Ang mga mata nito ay kumikislap sa gutom na pangangaso, nakabuka ang mga pangil. Tumingin siya sa papalapit na nilalang na may bahagyang gulat. Isang lobo, ang mabangis na lobo ay sumugod kay Kim Soo-han, ngunit nakaiwas siya sa tamang oras. Ang mga pangil nito ay nahulog sa kanyang backpack, nagkalat ang mga libro at papel sa lupa. Ang lobo ay umatras ng ilang hakbang, parang sinusuri ang kanyang kalaban. Kim Soo-han ay nakaramdam ng hindi pangkaraniwang bagay tungkol sa nilalang. Hindi yan karaniwang lobo. Pinuprotektahan ang kanyang ina, sinuri niya ang sitwasyon. Yung halimaw na yun ay tiyak na isang aswang. Bigla niyang naalala ang mga naunang salita ng pulis. Ito pala ang sinasabi ng opisyal.
Ang mga alaala mula sa kanyang nakaraan ay nagsimulang muling lumitaw ng may nakabibinging linaw. Ito ay isang dungeon burst. Pinanood ni Kim Soo-han ang werewolf na ngayon ay nasa kaguluhan sa kanyang harapan. Ang taong 2022 ang panahon kung kailan ang dungeon bursts ay nasa kanilang pinakamasidhi. Ang mga halimaw na lumalabas sa liwanag ng araw sa lungsod ay hindi nakakaiba. Tumingin siya sa paligid, naghahanap ng sandata. Ang tanong ay, paano ko ito haharapin ngayon? Ang paghahanap ng sandata para ipagtanggol ang sarili ay napakahalaga. Napansin niya ang isang payong malapit. Lumakad siya papunta rito at kinuha ang payong, gamit ito bilang pansamantalang sandata. Ang kanyang ina ay bumagsak sa lupa, nanginginig. Isang halimaw, hindi ba sinabi ng balita na naasikaso na ang lahat? Kim Soo-han ay pinakiusapan siyang huwag gumalaw. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa dalawang lobo. Bagamat hindi pa sanay sa katawan na ito, hindi dapat maging mahirap ang pagharap sa mga nilalang na ito. Isa sa mga dambuhalang lobo ang tumalon patungo sa kanya at sa kanyang ina. Nakabuka ang panga, ipinapakita ang mga hilera ng matatalim na ngipin, na parang handang lunukin siya ng buo. Pero naiiwasan niya ng buo ang atake. Pinagpag niya ng malakas ang payong, tumama ito sa lobo at nagdulot ng pagdurugo. Sumigaw ang nilalang sa sakit, ang pulang likido ay dumadaloy ng malaya mula sa sugat. Galit na galit, humarap muli ang lobo sa kanya, ang mga mata nito ay nag-aapoy sa pagnanais na pumatay. Naglunsad ito ng isa pang atake, sa pagkakataong ito mula sa likuran. Mabilis na ginamit ni Kim Soo-han ang manipis na payong upang harangan ang atake ng lobo at ang malakas nitong kagat. Kinagat niya ang kanyang mga labi, pinipigilan ang bigat ng lobo. Peste, ganun ba kaina ang atake niya? Kim Soo-han ay nahirapang lumaban. Marahil ang bagong katawan na ito ay mas mahina kaysa sa dati niyang katawan, dahil halos walang epekto ang kanyang mga atake. Hindi siya makapaniwala na ang kanyang mga atake ay may napakaliit na epekto sa mga ganitong mababang antas na halimaw. Kung nasa kanyang orihinal na katawan siya, kaya niyang pabagsakin ang mga ito sa isang suntok lamang. O kung hindi man, dapat sanay ang katawan na ito ay isang awaken. Habang nakikipagbuno siya sa isang lobo, ang isa naman ay sumugod mula sa kaliwa. Kim Soo-han ay nanood ng may takot habang inaatake ng pangalawang lobo. Sa kanyang kasalukuyang kalagayan, hindi siya makapagdepensa laban sa isa pang atake. Isa pa, ang kanyang ina ay tumalon patungo sa paparating na wolf ng may matinding pag-asa. Kim Soo-han ay nakatitig sa hindi kapani-paniwalang tanawin ng may pagdududa. Babae at hayop ay nagbanggaan, parehong umatras mula sa epekto. Kim Soo-han ay maaari lamang magbulong, inay. Ang kanyang ina ay bumagsak sa lupa. Sumpa, tumingin siya sa kanya ng may pagkamangha. Iniligtas siya niya. Bakit? Pinagtuunan niya ng lakas ang kanyang mga binti, sinipa ng malakas ang dibdib ng lobo, at naalis ito mula sa kanyang katawan. Kim Soo-han ay nagmadaling pumunta sa tabi ng kanyang ina. Tinatawag, inay. Tinulungan niya itong bumangon, niyugyug siya ng marahan, ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi. Inay, bakit mo ginawa yon? Napakadelikado. Hindi siya sumagot, tanging mahina na bumubulong, Soo-han. Kumunat ang kanyang noo, sinusubukang pakalmeyan siya. Okay lang ako. Nabigla siya sa mga sumunod na salita niya. Tumakas. Tumakas ka. Sa mga salitang yon, naubos ang kanyang lakas, at siya'y nawala ng malay. Isang nakakatakot na katahimikan ang bumaba. Lumuhad si Kim Soo-han sa tabi ng kanyang walang malay na ina. Ang mga lobo ay nagsimulang gumalaw at lumapit muli. Bigla, isang nakakatakot na aura ang lumabas mula kay Kim Soo-han. Humarap siya sa mga lobo, ang boses niya ay napakalamig. Naghahanap ba kayo ng kamatayan? Sinalubong niya ng masamang tingin ang dalawang nilalang. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Naramdaman ang kanyang nakasisindak na kapangyarihan, nag-atubili ang mga lobo, hindi na naglakas loob na umatake, sa halip ay maingat na umikot-ikot sa kanya. Ilang segundo ang lumipas, nakatungo, tumakas sila.
Si Kim Soo-han, galit na galit, kinuha ang payong at sinundan sila. Hindi ko kayo palalampasin. Sa kabila ng kanyang mga salita, natapilok siya at nahulog pagkatapos ng ilang hakbang. Ang kanyang katawan, palaging tapat, ay nagkanulo sa kanya. Si Kim Soo-han ay malapit na sa kanyang hangganan, labis na pagod. Nakahiga siya sa lupa, basang-basa ng pawis ang kanyang mga damit, nakatingala sa langit. Tinitingnan ang kanyang kasalukuyang kalagayan, siya ay walang masabi. Ang walang silbing katawan na ito, sobrang hina na hindi man lang makapaghabol ng ilang lobo. Matapos magpahinga ng sandali upang makabawi ng lakas, inangat niya ang kanyang ina sa kanyang likod, naghahanda ng umuwi. Habang binubuhat niya siya, isang matinding sakit ang tumama sa kanyang likod, na dati nang sumasakit. Matapos maglakad ng kaunti, bigla siyang nakaalala ng isang bagay. Sandali, saan tayo nakatira? Nagsimulang dumilim ang kalangitan. Sa malaking pagsisikap, dinala niya ang kanyang ina pabalik sa kanilang apartment sa isang katamtamang laki ng complex. Maingat na inilapag siya sa sofa at naglabas ng buntong hininga ng ginhawa. Hindi ko na halos nakayanan. Pinunasan ang pawis sa kanyang noo, tiningnan niya ang address sa kanyang kamay. Pero inalang at nandoon ang address sa wallet ko. Kung hindi, tiyak na maliligaw ako. Biglang kumilos ang kanyang ina, na nagulat siya. Kahit na wala pa rin sa katinoan, kahit sa kanyang mga panaginip, mahina niyang bamulong ng may pagprotekta. Soo-han, huwag mag-alala, nandito si nanay. Tahimik siyang nanood sa kanya, isang bagyong damdamin ang umiikot sa loob niya. Pinapaulit-ulit ang mga pangyayari sa kanyang isipan, nagtanong siya, bakit? Bakit niya isinusugal ang kanyang buhay ng ganon? Para protektahan siya, tumingin si Kim Soo-han sa kanyang ina, ang kanyang ekspresyon ay halo ng lamang at kakaibang pakiramdam ng pagkapahiwalay. Tumingala siya sa kanyang sariling makinis na mga kamay. Bakit ang katawan na ito ay napakahina? Habang nakatitig sa kanyang payat na mga kamay, tinasa niya, isang katawan na napakahina na hindi man lang makayanan ang ilang mga halimaw. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin, piniga ang kanyang mga kamao. Nabuhay akong muli sa ganitong walang silbing estado. Ang kahabag-habag na kahinaan na ito ay nagdala sa kanya sa pag-iisip. Nakatalaga na bang ulitin ko ang mga pagkakamali ng aking nakaraang buhay? Isang maliit na gate ang biglang lumitaw sa hangin. Pinunasan ni Kim Soo-han ang kanyang ulo, huminga ng malalim. Kailangan kong kumalma para makapag-isip ng malinaw at objektibo. Isang boses mula sa maliit na gate ang nakakuha ng kanyang atensyon. Trial Tower humihingi ng kumpirmasyon mula sa user. Nang marinig ang pamilyar na mekanikal na boses, lumaki ang kanyang mga mata. Kumpirmasyon kumpleto. Isang napakalaking pintuan ang unti-unting bumukas sa harap niya. Naitaguyod ang koneksyon sa gate sa user na si Kim Soo-han. Tumulala si Kim Soo-han sa napakalaking pintuan sa pagkamangha. Ang Void Gate, walang problema dito. Unti-unting nagkaroon siya ng pangunawa. Ang pagbubukas ng Void Gate ay nangangahulugang ang katawan na ito ay may potensyal na maging awakened. Kung ganoon, marahil maaari kong gamitin ang katawan ni Kim Soo-han na ito upang muling simulan ang aking buhay. Tumingin siya muli sa kanyang mga kamay. Hindi na sa pagkadismaya, kundi sa lumalakas na kumpiyansa. Tama iyon. Kung ito ay 2022, kahit ang bersyon ko ng Kim Song-in ay isang ordinaryong tao lamang. Ibig sabihin nito, pumasok ako sa Void Gate ng mas maaga kaysa sa aking nakaraang buhay. Kim Soo-han ay tumingin sa tarangkahan patungo sa tower ng pagsubok. Okay, wala nang dahilan para mag-atubili. Matatag siyang pumasok sa Void Gate. Maligayang pagdating sa Trial Tower. Ang tore ay nagsimulang mag-materialize sa paligid niya. Ang Trial Tower, kilala rin bilang Sky Tower. Kung magagawa mong malampasan ang unang palapag ng tore na ito, kikilalanin kang isang awakened. Pagkatapos, habang patuloy kang umaakyat, lalakas ka. Kaya, karamihan sa mga tao ay naglalayo na maabot ang tuktok ng tore, ngunit sa katotohanan, ang Trial Tower ay may mas mahalagang sistema kaysa sa palapag na kinaroroonan mo.
Nagsimula ang anunsyo ng sistema ng tore. May kinalamang gumagamit Kim Soo-han, malapit nang magsimula ang iyong pagsubok. Ang pagsubok sa unang palapag ay, pinili ng sistema si Kim Soo-han na pumili ng antas ng kahirapan. Pakipili ng antas ng kahirapan. Maaari kang pumili mula antas 1 hanggang antas 10. Pinili ni Kim Soo-han ang antas 10, ang pinakamataas na antas.